Magandang araw mga kapadyak. Ngayon nga po pala ay mag-update lang po ako ng isang piyesa dito sa e-bike natin o sa bike. Ayan. Ngayon po ay mag-install po ako ng rotor kasi nga po yung original na nakalagay sa bike ko ay 160. Tapos napakanipis na, grabe. Kaya nga po ngayon bumili ko ng rotor na 180 at saka 203 para yun naman po yung yung install ko. Ayan. Tingnan niyo po yung rotor mga kapadyak. Ayan, ito na po yung box mga kapadyak. Ayan. Yung pangalan po dyan ko po binili yung rotor. Ayan, buksan na po natin. So, ito na po yung laman ng box mga kapadyak. Dalawang piraso. Shimano RT64 nga pala tong na to mga kapadyak. Ito po yung 203mm. Ayan nakalagay dyan, nakacheck. Tapos, ito naman pong isa dito. Ito naman po yung 180. Ayan yan po yung panlikod. Ayan, ngayon silipin naman po natin tong itsura nito mga kapadyak. Tingnan nyo, napakakintab. Lupit. Tapos kung napapansin nyo po dito sa gitna, ayan center lock po yung tipo ng ng lock niya, hindi po yung 6 na bolts. Ganda. Ngayon, subukan naman po nating itabi dito sa lumang disc na nakalagay sa bike ko. Ayan grabe. Laki ng diferensya. Ganda ng itsura ng bago. Tapos etong luma medyo manipis na tingnan nyo. Ayan. Silipin nyo po yung yung disc na luma ko. Napakanipis na, grabe. Parang makakahiwa na to ng tinapay. Kailangan na talagang palitan. Ayan. Pero syempre po kakailangan na natin ngayon ng adapter kasi nga malaki yung disc natin. So ito po yung kailangan natin ngayon sa harapan. Ayan ganyan yung itsura. Ayan. Kung napapansin nyo, may nakalagay na 203 na rotor only. Ayan yan. Tapos sa box mga kapadyak, ito nga po pala yung kasama na pinaka-lock niya. Ayan. Ganyan po itsura. Ayan mga kapadyak, i-ready na natin yung gulong natin. Ito nga pala yung gagamitin kong tools ngayon na pambaklas dun sa lumang rotor. Ayan. Ito yung ginagamit ko rin sa Bafang. Parehas lang sila. Ayan, ngayon kunin na natin tong lumang rotor. Ayan grabe, napakanipis na. Lumang-luma na. Ngayon, nilagay na natin tong bago. Saka itong mismong lock ring niya, ayan Ang napansin ko lang dito sa lock ring na to mga kapadyak, iba yung type niya sa ginamit ko kanina. So etong ginagamit kong tools na to, hindi pwede dito yan. Ito po yung itsura ng nung lumang lock ring. Ayan, kung napapansin nyo, yung mga gilit-gilit niya nasa labas. So ito yung tools na para dyan. Ayan sakto. Pero iba naman po yung yung design nitong bago. Yung gilit-gilit niya o yung sa tools nandyan sa loob. Ayan So, ibang tools yung gagamitin natin dyan. Ito, ganyan. Yan po yung gagamitin natin. Yan po yung ginagamit din dun sa mga sa mga cassette o yung yung anong tawag dyan? Free wheel cassette. Ayan Ayan, so ngayon po ilagay na natin tong pinaka-lock niya na original. Ayan yung kasama sa package. Tulad ng sinabi ko, ito yung tools na gagamitin natin pang pampihit. Ayan mga kapadyak, nakakabit na. Ganda Tapos syempre, makapal pa yan Hindi pares nung isa kanina. Napakatalim na. Ayan. So mga kapadyak, ang gagawin ko po ngayon ay kakabit ko muna tong adapter na to. Tapos babaklasin ko tong natin, pinaka brake caliper natin. Ayan yung mga screw dyan. Luluwagan ko lang yan. Tatanggalin. Ngayon, ikabit na natin mga kapadyak. Ngayon, ikabit naman natin tong brake caliper para masubukan natin kung sumasayad ba. Ngayon, ito namang gulong mga kapadyak. Magkakaalaman na.
Ayan, maingay mga kapadyak, sumasayad. So, ang gagawin ko ngayon mga kapadyak, luluwagan ko to tapos pipikain ko yung preno para ano. Ayun, makita natin kung maingay pa ba. Pero kung napapansin nyo ngayon, maganda na yung ikot nung, nung gulong. So, ang meaning na naka-center na yan. Pero ano ba talaga yung sumasayad? So, titingnan po natin yan. Ayan. So, ngayon mga kapadyak, silipin po natin yan. Ayan. Sa napapansin ko dito, ang top o yung yung taas po ng rotor yung tumatama dun sa mismong caliper. So kakailanganin po na ng washer kundi man po yung spacer para medyo umangat siya. So ganito po yung kakailanganin natin mga kapadyak. So itong washer po na to, diyan po natin yan ilalagay sa sa pagitan ng ng adapter at saka yung sa mismong frame natin sa magkabila. Kailangan. Yan, okay na mga kapadyak. Grabe, napakaganda. Tabi natin dito sa luma, oh. Ang liit talaga ng luma, grabe. Ayan, nalagyan ko na siya ng spacer mga kapadyak sa magkabila. Ayan, oh. So ngayon mga kapadyak, hindi na siya sumasayad dun sa Pero kung napapansin nyo, tumutunog pa rin kasi nga yung brake pad naman niya ang kumakaskas. So ngayon po, ibabike ko to sa labas para lumuwag na yung brake pad niya. Para makita ko kung mawala na yung yung tunog. Yun mga kapadyak, tapos na po tayo sa pag-install ng rotor natin. Grabe, napakalaki. Itinabay ko siya dun sa sa 160 na millimeter dun sa sa luma. Napakaliit pala ng luma na Ngayon napakagandang tingnan, malaki tapos makintab syempre, bagong-bago. Tapos yun nga palang napansin nyo kanina na parang medyo may tunog siya kasi nga po nung pinaikot ko siya, parang may sumasabit na konti. So ang ginawa ko po, nagbike ko ng ng downhill dito kasi nasa taas kami ng ng maliit na bundok. So pag downhill ko ayun, tapos pagbalik ko dito wala na yung yung tunog niya. So yun, kasi nga po yung brake pad na nakalagay doon, bagong-bago pa. Siguro mga 1 linggo pa lang siguro na yun, o mga ilang araw pa lang. Kaya ngayon, masyadong makapal pa yung yung brake pad at saka po yung disc. Kaya nga po kumakaskas. Pero ngayon, okay na. Tapos yung performance naman niya, hindi ko po masasabi sa inyo kasi nga, syempre, kailangan subukan ko po yan sa maluwak na daan. Tapos medyo malayo-layo. So para makita ko yung diferensya talaga. Tapos yung nasa likod, yung sa rotor na isang bago din, hindi ko naman naikabit kasi nga wala po akong adapter. So sa susunod na video na lang po yan. Ayan. Maraming salamat nga po pala sa panonood nyo. Kita-kita po tayo sa susunod na video.